So what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJ MA para sa isang panibagong vlog na kung saan guys, 99.9% na sigurado ako na magiging interesado kayo dito. Especially dun sa mga viewers natin na nahihirapan sa watch hours, okay? Sa mga hindi nakakaalam, ang watch hours ay isa sa pinakamahalagang elemento sa YouTube na kung saan ito yung nagiging reason para i-rank up ni YouTube yung mga videos natin. Kaya mapapansin nyo guys, sa mga videos, even though pare-parehas yung title ng mga yan is makikita nyo na may nauuna. Diba? May pumapangalawa, may pumapangatlo at minsan kalungkutan, no? Nawawala sa rankings yung mga videos natin, lalo na pagka mas maraming nanonood dun sa ibang videos compared dun sa mga videos nyo. Diba? Kaya mapapansin nyo, magtataka kayo na DJ, yung akin naman title is searchable. Bakit pag sinesearch ko yung title ko doon sa search bar, wala man lang lumalabas na videos ko? Yun po yung dahilan guys, kasi nga is mababa yung watch hours ng video na yun, or sabihin natin hindi siya tinatapos no mga viewers nyo. So dito guys, bibigyan ko kayo ng ilang advice at tips no mula sa experience ko kung paano nyo nga ba pwede patagalin yung panonood ng mga viewers nyo na hindi nyo sila pinipilit, kasi alam naman natin dito sa YouTube guys na maraming gumagawa niya, no, yung parang watch to watch kung tawagin, na kung saan i-message nila yung isang tao na nag-YouTube at sila ay magpapalitan ng watch time or watch hours, which is hindi natin yun i-recommend sa inyo. Kasi dito guys, hanggat maaari, ang gusto kong ituro sa inyo is yung pinaka-effective way para kahit papano is kusa silang magstay ng matagal sa mga videos nyo. O kaya dahil dito, tataas ang watch hours nyo, so malaki na yung chance na i-rank up ni YouTube yung mga videos nyo. Okay, so hindi na natin papatagalin to guys, let's go! So yung pinakang unang advice ko sa inyo guys, number 1 is dapat tugma yung title doon sa laman ng videos. Kasi marami ding content creators na gumagawa nito, which is ito para sa akin yung pinaka hindi effective na technique sa YouTube, which is ang ginagawa nila is mini-mislead nila yung mga viewers nila doon sa title. So ang nangyayari, hindi pa man tumatagal ng 30 seconds or 1 minute, yung mga viewers nila sa mga videos nila is umaalis na agad or hindi na nila tinatapos. Kasi nadi-disappoint yung mga viewers nila kasi nga ang in-expect nila doon sa video, no, is yung title nung kanilang mga thumbnails or nung kanilang mga YouTube video. So ang nangyayari, within that 30 seconds or within that 1 minute, pag hindi naramdaman or hindi nakita ng viewers nila yung laman ng video na yon, is umaalis agad sila. So ang tendency is bumababa yung average view duration. Ito yung tagal ng panonood ng isang viewer mo sa iyong video. So ang tendency, pag mas matagal yung panonood ng mga viewers mo sa videos mo, is tumataas ang watch hours. So pag tumataas ang watch hours ng isang video, is tumataas din siya doon sa ranking ng mga videos. Meaning, kahit madami kang kapangalan, madaming kaparehas na title yung video mo na yon, is ikaw yung mauuna. Kasi nga, ikaw yung kumbaga pinapanood ng matagal ng mga viewers na naghahanap ng ganong topic. Pangalawa, simplihan nyo lang yung thumbnail nyo guys. Hindi nyo kailangan lagyan ng madaming pictures or madaming text. O sabihin natin na gawan nyo siya ng parang praise na kung saan makokot nito yung attention ng mga viewers nyo. Okay? So, parang sa pagtitinda lang yan guys. Like for example, nagtitinda ka ng isda, sasabihin mo masarap, ganito yung expect mo sa isda, pero pag uwi nung bumili ng isda, niluto yung isda, hindi naman pala masarap, ampo. So parang sa mga videos din natin yan. So kung ano yung i-explain ng title or sabihin natin kung ano yung nakalagay doon sa thumbnail mo, is dapat ganun talaga yung laman ng video mo para hindi madismaya yung mga viewers mo. So wala siyang pinagkaiba doon sa tip number 1. Pero dun sa pangalawa kasi guys, para sa akin, dapat is rekta kayo. Straight to the point kayo doon sa makikita nila sa thumbnail nyo. Kasi sa ganitong pamamaraan guys, is nagkakaroon agad ng idea yung mga viewers nyo about saan yung content nyo at mas malaki yung chance na magstay sila kasi yun naman talaga yung ine-expect nila sa videos nyo. Pangatlo guys, ito tingin ko madalas na sakit ng mga even though yung mga old vloggers at saka yung mga bago, no, masyado silang concerned doon sa intro nila na maaaring makaapekto doon sa
performance ng video. Ang ibig ko sabihin guys, iwasan nyo yung sobrang haba na intro, no? So lalo na kung kayo po ay bago dito sa YouTube. Madaming mga bagong vloggers na nagtatanong sa akin na DJ May, paano gumawa ng intro? Masyado nilang pinoproblema yung paggawa ng intro without knowing na hindi naman talaga siya nakaka-apekto doon sa performance ng watch hours nyo or nung video performance nyo. Kasi guys, para sa akin, yung pagiging focus nyo sa intro, wala naman siyang problema. Pero minsan kasi yung mga viewers natin, let's be honest, na wala naman silang pakialam dyan eh. Okay? Kaya the more na mas mahaba yung intro nyo, the more na maiinip yung mga viewers nyo. So ang nangyayari, hindi pa man sila nakakapag-stay ng 30 seconds to 1 minute doon sa inyong mga videos, is umaalis na sila kasi nga ang haba ng intro nyo. Diba? So, dapat simplihan nyo lang, no? Ipakita nyo kung about saan yung content nyo doon sa intro. So, hindi nyo kailangan patagalin yan like 20 seconds pataas. Hanggat maaari, ang intro is nasa 10 seconds nga lang, 5 seconds to 10 seconds, diba? So, madami ka nang pwedeng ipakita sa intro mo kung in case man na ganun lang kaiksi yung gagawin mo. So, yung pang-apat naman guys, para sa akin is make sure na yung iyong ine-explain is ni-research mo talaga or galing talaga siya sa experience mo. Kasi yung mga viewers natin guys, matatalino yan. So, alam nila kung nag-iimbento ka lang ng mga sinasabi mo, alam nila kung hindi naman legit or sabihin natin na sablay sa katotohanan yung in-explain mo. Ang ibig ko sabihin guys is bago ka mag-share ng information sa kanila is make sure na gumagana siya sa'yo or may chance na gumana din sa kanila. Kasi kung magbibigay ka ng information sa mga viewers mo is paano sila magi-stay, paano sila magiging interesado sa videos mo kung alam nila or obvious naman sa'yo na hindi mo ni-research yung mga sinasabi mo sa videos mo. So ang tendency, hindi sila nag-i-stay or sabihin natin na nararamdaman nila na parang puro false information yung pinagsasasabi mo sa vlog mo. So ang nangyayari, hindi sila nagtatagal doon sa video. So, ang nangyayari doon sa video mo, hindi siya nagra-rank up kasi nga hindi siya nakakaipon ng watch hours. Or sabihin natin na hindi tumatagal yung panonood ng viewers mo sa video mo. So, that's why hindi ka nakakahakot ng watch hours. Okay, so yun po yun. Pang-5, huwag ka masyado seryoso sa video. Ito guys, ito aminado ko guys, nitong mga nakaraang buwan, naging sakit ko to. Lalo na nung hindi pa ganun kataas yung confidence ko sa harap ng camera. Kasi normal lang naman guys na nag-uumpisa na hindi ka sanay na magsalita sa camera habang nagbablog ka. Yung, alam mo yung parang nararamdaman ng mga viewers mo na kabado ka. So because of that reason, nawawalan din sila ng gana na manood sa mga vlogs mo. So ako guys, dumating ako sa point na nangyari sa akin yun na kung saan parang napapansin ko sa mga videos ko na hindi tumataas yung views. Tapos napansin ko na parang hindi ako ganun ka-confident sa harap ng camera. So that's why hanggang ngayon guys, wino-workout ko pa yan. Kaya mapapansin nyo minsan guys, pag nagsasalita ako, minsan tumitingin ako dito, tumitingin ako dito. So parang nagiging mannerism ko siya. But in a way guys, pinipilit ko siyang i-workout na kahit papaano is mas maging perfect yung kakalabasan ng mga videos natin. Yung parang kinakausap ko lang kayo. Kasi yan yung gustong maramdaman na mga viewers natin, yung parang eye-to-eye contact, yung parang kinakausap ko lang kayo, parang ngayon, di ba? Habang pinapanood nyo ako, parang pakiramdam nyo na kinakausap ko lang kayo. So, dapat ganun yung iparamdam nyo sa mga viewers nyo. Kasi the more na parang kinakausap nyo lang sila sa harap ng camera, is parang nag-i-stay sila. Hindi yung kung saan-saan kayo natingin, hindi kayo enthusiastic na explain yung inyong gustong sabihin sa camera. So, ang tendency, hindi talaga yan sila magtatagal. So, bababa yung average view duration, bababa yung watch hour. So, ang tendency, hindi siya irarank up ni YouTube. So, ang mangyayari, malulubog lang ng malulubog yung videos mo hanggang sa hindi na siya ma-discover. Hanggang sa wala nang makadiscover nung channel mo. Diba? So napapansin nyo guys, so conclusion natin, okay, na pag pinagsama-sama nyo yung sinabi ko is sobrang laki ng chance na i-rank up na ni YouTube yung mga videos nyo. Simula doon sa direct praise na pwede nyong ilagay sa thumbnail nyo at yung self-confidence na tinatawag sa harap ng camera is masasabi ko guys na magiging malaking tulong siya sa mga susunod nyong vlogs. Okay? Kasi ang reality sa YouTube guys, kung hindi naman talaga magiging interesado yung mga magiging viewers nyo or sabihin natin yung mga makaka-discover sa channel nyo is hindi talaga yan sila babalik sa mga videos nyo. Mapapansin nyo po yan guys, like for example, may videos ka na tumaas ang views and then nag-upload ka ulit ng susunod at mapapansin mo mas mababa na siya doon sa in-upload mo nung una. Meaning, nagkaroon sila ng chance na panoodin ka pero hindi mo na-maintain yung trust or tiwala ng viewers mo kasi nga misleading yung content doon sa thumbnail mo.
Okay, so hanggat maaari guys, dapat consistent. Kung ano yung title mo, kung ano yung nasa thumbnail mo, dapat ganun yung information na ibabato mo sa mga viewers mo para hindi sila madismaya sa huli. So babalikan ka nila. Diba? So walang pinagkaiba yan sa pagtitinda, diba? Sa pagtitinda, minsan malakas, minsan mahina. Depende yan sa pag-deliver mo ng line sa vlog. Depende rin yan sa kung paano mo i-promote yung content na meron ka. So kumbaga, yung vlogs natin dito sa YouTube is wala siyang pinagkaiba doon sa mga nagtitinda sa labas, diba? So dapat marunong din kayong i-market yung mga vlogs nyo, hindi lang sa loob ng YouTube, pati na rin sa labas ng YouTube. So kung kaya nyo siyang i-promote sa cross-platforms like TikTok or Facebook, di ba? Sobrang dali lang naman mag-share ng link, lalo na sa Facebook. So, pwede nyo naman gawin yun eh. Di ba? So, make sure lang guys na wag kayo misleading or dapat direct to the point yung thumbnail nyo doon sa content na ginagawa nyo. So ayan, katulad nito guys, sumahod kayo dito sa vlog na to, wala akong idea, siguro nakaka 8 minutes or 10 minutes na tayo. So meaning kung tinapos mo yung vlog natin na ito is malaki yung chance na i-rank up ito ni YouTube. So mas madami pa tayong matutulungan, mas marami pang makakakita ng video na ito. So ang tendency, so dahil nga mas maraming makakakita ng videos na to is mas marami din na magkakaroon ng idea about doon sa bagong way or sabihin natin yung pinakang tingin ko na effective way paano nga ba kayo pwede makahakot ng watch hours. Kasi once na makahakot kayo ng watch hours dito sa YouTube, so doon na sisimula ni YouTube na i-rank up yung videos nyo. So ang mangyayari, hindi na kayo mamomroblema sa watch hours, hihintayin nyo na lang ma-reach yung 4,000 watch hours. Okay? So yun pala guys, no, yung ating watch hours pala ngayon, tingin ko every last 28 days nasa 4,000 na yung watch hours natin. Meaning, possible po talaga siya. Kasi yung iba namang problema, DJ, ilang taon na ako sa YouTube, hirap na hirap akong i-hit yung 4,000 watch hours. Pero alam nyo ba guys, na possible nyong ma-hit yan sa loob lamang ng isang araw. Yung iba nga, ilang oras lang eh. Diba? Kasi ang pinoproblema ng iba na akala nila na porget isa lang yung video ng kanilang mga channel is wala ng chance na makuha yung 4,000 watch hours. Diyan kayo nagkakamali guys. Madaming content creator na nag-upload ng video, sabihin natin once a month. Pero yung once a month na yun guys, dahil nga sobrang quality ng content nila, is kaya nilang umabot ng 10,000 watch hours, 100,000 watch hours. Diba? So yung requirement sa YouTube, 4,000 watch hours lang. Pero sila sa loob ng isang araw is kaya nilang i-hit yun. So, paano? Content pa rin talaga guys. Depende pa rin yan sa content mo. Yung tagal ng panonood ng viewers mo, yung haba ng panonood ng viewers mo, yung hindi pag-alis ng viewers mo sa video, simula una hanggang dulo. So, dun kayo makakahakot ng watch hours. So, pag madaming watch hours ang video, nirarank up siya ni YouTube sa ibang mga videos na same ang title, same ang topic. So, dun na magsisimula lahat na tumaas. Lahat ng analytics nyo, like yung subscribers, yung views, average view duration, watch hours, no? Lahat na. So, domino effect siya guys. Pag sinabing domino effect, pag tumaas yung isa, lahat tataas. So, ganun kaganda si YouTube. And again guys, kung sa tingin nyo natulungan kayo ng vlog na ito is don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel, DJMA, for more videos like this. And ako may mga tanong pala kayo guys sa YouTube, so pwede naman kayo mag-comment dito sa ating comment box. And by the way guys, shoutout pala sa mga channels na ito. Ayan, sa mga viewers natin na alam ko na natutulungan natin everyday sa mga vlogs na ina-upload natin. And sa mga gusto po pala magpa-shoutout guys, huwag nyo kakalimutan ilagay yung hashtag DJMA sa dulo ng inyong mga comment dito sa ating video. So yun lang guys, maraming salamat.